ano eh. Parang, parang ano, hindi niya kami nakabukan nakapagtapos para mabigay yung mga gusto niya, para magawa ng gusto niya, makapunta kung saan saan. Nakakalungkot lang kasi nung nagkasakit siya nung January 13, ako yung nagdatid sa kanya sa ospital. Tapos kinakausap ko siya. Tinawag ko niya, sabi ko, Lo, kaya mo pa ba? Okay ka pa ba? Sabi niya, okay naman. Kaya ganun pa siya. Tapos, habang nagtatayog ako, inisip ko yung mga nangyayari. Nalulungkot na ako kasi parang ano eh, inisip ko na yung edad niya, pinasili ko yung edad niya, matanda na, tapos baka hindi niya kayanin. Ganun pa lang nawala na ako ng pag-asa. Lalo na nung kinabuhan siya, wala na talaga ako ng pag-asa. Tapos sinubok yung faith ko kay Lord. Minsan sinisisi ko na si Lord. Alam kong mali yan, pero minsan parang tinatanong ko siya, tataka ako bakit. Sabi nga sa Bible, binubuhan niya mga patay, tapos napagaling niya mga maliliit ng sayang. Kaya yung lolo ko hindi niya mapagaling. Wala eh, puro kalooban ng Panginoon eh. So, tanggapin po natin kung ano ba yun. Pero masakit pa rin. Ayun, nagpapasalamat lang ako sa mga aral na hindi sa amin yung mga aral sa buhay na dapat tandaan. Paano maging ano, magkaroon ng respeto, mga tamang asal. Ano po, maraming salamat po. Salamat po sa makikiramo sa lolo. Nag-thank you ako Lord kasi simula nung galing ni Dennis sa hospital. Nangyari kay Lolo. Kasi siya lagi yung ano namin nung bata kami. Siya lagi yung paalala sa amin. Siya lagi yung kasama namin sa bahay. Kapag minsan pag si Lola ay pinapagalitan, parang si Lola ay nagagalit. Kay Lola kasi, si Lola kasi mabait. Saka kapag gano'n, laging pag galing trabaho si Lola, pagsahod niya, lagi kami binibigyan pag-uwi niya. Tsaka sa tindahan din, sinasabi nila na, sige mo kayo dyan, ganyan, tapos ako magkabayad, pero di na pinabayaan. Saan na ba siya yung dito? Tsaka, kasi, si Lola rin kasi, minsan, maganda rin siya kabait, tsaka, minsan, nakakabanding namin siya. Sumasabay siya sa trip namin. Saka, nag-thank you ako sa Lolo dahil ginawa niya lahat para sa amin. Naghihirap siya para sa amin. Saka, kahit may sakit na siya, gumagawa pa rin siya ng gawaing bahay. Dito nga rin sa church, ang dami yung natulog.
Nag-thank you ako Lord kasi binibigyan nila lagi ng palakasan si Lolo. And si Lolo, nag-thank you ako Lord kasi nung nasa hospital pa si Lolo. Lagi kami nagdadasal tuwing gabi, araw-araw po na sana kasi po sa Bible po kasi yung di ba may sinasabi po nun sila na pinapagaling niya po lahat ang may sakit na yung bingi, dite, saka pinay. Nakakalakad na po ganun. Saka iniisip ko rin po na si Lord ay walang imposible na kaya buwan ng himala na pagalingan si Lord. Kasi nagtitinko ako Lord kasi hindi na mahirapan si Lord at makakapigil niya si Lord. Salamat po Lord dahil hindi na po nahihirapan si Lord. Maraming po sa inyo na sa dito. Yung sa pagdali ko po, siya lang po yung naging parang sa isip ko, tatay na. Dahil yan ang nag-alaga siya. dahil Malamalit pa. siya yung nagpakita sa akin na father figure na yung nag-aalaga sa akin kahit si mami na trabaho nun, yung kawalan siya ng trabaho, nagpo-provide pa rin naman sila sa amin. Dahil yun nga, na pagkakit ko na, kita ko na rin yung paano gawin yung mga gawain sa bahay. Dahil siya rin naman na gumagawa sa bahay. Kasi minsan siya lang gumagawa, ayaw namin pa gawin ng bahay, like paghugas ng plato. Tapos, salamat din po ako kasi siya rin po yung nagturo sa akin na minsan sa pag-aayos sa mga gamit sa bahay kasi minsan siya tumutulong ako sa akin sa pag-ayos ng gamit dahil lari naman minsan natulong sa bahay kami dalawa lang, isang mahal si Lola at sa ilang month rin or ilang araw na nakikita ko rin na nagbago sila na nanood siya at narinig sa salita ng Diyos. Dahil pinakari kasi parang nag-accept siya sa Panginoon na pagiging siya. Punta na ako sa Anak. Monday. Punta na ako sa Kaya, Monday. salamat ako doon dahil Punta na ako sa unang lumalabo. Oo. ilang month na yun ulit araw. Gusto ko po Gusto ko pong mag-thank you kay God sa 38 years na binigay niya sa amin, na binigay niyang buhay kay Lolo. Although gusto pa po namin na maraming years kasama siya, pero yung 78 years na yun, mahaba na po yun. And enough na po yun para sa amin. And ayan nga po, habang nasa hospital po siya, nagkaroon po kasi ako ng vision na ako yung huling nadalaw sa kanya. At kada dinadalaw ko siya, kada uwi ako kinakabahan ako kasi ayan nga po, nagkaroon ako ng vision na ako yung huling nadalaw sa kanya. Then yung last February 23, ako po yung huling dumalaw sa kanya. And hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya kasi magulo doon, madaming nurse. Hindi ko siya nakausap ng maayos. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya. And that moment, nakita ko siya na okay naman siya eh. Humihinga siya. Nakita ko kung paano siya huminga. And then pag-uwi ko po, after ilang minutes lang, tumawag kay tita. At first, ayaw mag-sink in sa akin na ayaw kong maniwala kasi nga, nakita
hinahanap. Sayang lang kasi nababasa yung 18 roses ko. Wala ka na doon. Hindi ko... Actually po, kasi lagi po ako hinahanap ni Lolo. Lagi po siya, sabi nga ni Lola, nagtatampo na si Lolo kasi hindi ako gaano nakakadalaw kay Lolo. And gusto ko sabihin kay Lolo na hindi sa ayaw kong puntahan ka or dalawan ka. Kasi sobrang down ako noon that time. And ayaw ko humanap sa'yo. Ayaw ko bumalik sa'yo nang hindi ako okay. And ito, bumalik ako dito. Pero, halina, bumalik ako sa kanya. Okay na ako eh. Pero ito ako, ang sakit ulit. Parang binababa ulit. Pero sabi nga ni God, blessed are those who mourn. Kaya, we're still blessed kahit nasasaktan kami ngayon. Pero, ayun na, we're still hoping for the better days. And sobrang thankful ako kay Lolo. Kasi, pinafeel niya sa akin na may kahabi ako, na may taong kaya kong intindihin. Ayun po. Thank you, Lolo. Thank you. Thank you sa love and care na binigay mo sa amin. I love you. Thank you kay Lola dahil madami kami alaala. At sorry dahil nagtatampuan kami pag pinapagalitan kami ng Lola dahil Lola. Nagtatampo kami. Sorry dahil nagtatampo kami Lola. Nang pumasaya ka na. Thank you po. Nagpapasalamat po ako kay Lola kasi po nabigyan din po kami ng aral and wisdom. And yung ano po, yung ibibili po sana ako para sa project ko. Pagdating po namin ni Papa, nagulat po ako, sinabi ni Tita Ann na patay na daw po si Lolo. And nagulat po talaga po ako. Nawala na po ako ng pag-asa niya. And salamat po kasi binigyan niyo po kami ng aral and pagmamahal po. Ayun lang po. Isay. Thank you, Lord, kasi I-chat mo sila Joanne kung gustong magsalita. pagalitan ko kami ni Lolo, ni Lola. Nagtitipid kami kasi mali naman yung ginagawa namin. Thank you Lord kasi malaki kami aral na matuto sa inyo. Kahit masama yung ginagawa namin. Ano po, pinatama nyo lang yun. And yun na. Thank you Lord. Mahal na mahal ka namin. Sige na. Lona. Tingnan na.